Mga kapatid, hindi sinasabi nila Ma'am Senator Dela de Lima, Coco Pimentel, o maging nito pong grupo na naglabas po ng manifesto, no? Ito pong individual members of the University of the Philippines College of Law Faculty. Hindi nila sinasabi, baby girl, na guilty si VP Sara. Hindi Tama. po, hindi. Hindi sila sinasabi na totoo ang lahat ng bintang sa kanya. Hindi po. Ang sinasabi lang po nila, sundin natin kung ano po ang nasa saad sa ating konstitusyon tungkol po sa prinsipyo ng accountability of public officials. They higher the position, mas mataas yung antas ng accountability. Kaya nga po, meron pong kung tawagin ay impeachment process. Yun lang ho naman kanilang pakiusap eh. Hindi po ba? Hindi nangangahulugan na guilty na siya. Kasi nga, sinimulan yung proseso, tapusin na naaayon kung ano ba ang nasusulat na hindi naman komplikadong intindihin eh. Ginagawa lang nilang komplikado. At kung convenient sa kanila, gagamitin nila yung provision ng batas. Pag hindi sa kanila convenient, palalabuin nila yung batas. Alam niyo po yun, ito yung nakakainis dito, di ba? Yung dinidribble ka, ginagawa kang tanga. Hindi po ba? Ngayon, patulan lang natin tong dalawang punto ho dito sa resolution na ito. Yung sinasabi nga po na de facto, no? Kumbaga, as a matter of fact, dapat dismiss na yan. Kasi unang-una, pinagkaitan nyo ng right to speedy trial yung Vice Presidente. Sinasabi, pinagkaitan daw dahil nga sa 121 total days delayed ito eh. Sabi nga po dito ng UP College of Law Faculty, sino ba may gawa niyan? Kayo naman ang nag-delay niyan eh. Diba? At kami rin po mismo nung una pa lang sa programang ito, sinasabi na po namin, di ba nung una, ring right to speedy trial, karapatan yun ng Vice Presidente. Kaya nga dapat, forthwith, ang probisyon ng saligang batas. Forthwith, proceed. Shall forthwith proceed. Si Chis Escudero, naging iba kaagad na. Iba ang kanyang interpretasyon. Magtataka ka rin eh. Diba? Talagang ang abogado kung minsan, diba? Nag-iiba ho ng interpretasyon. Depende sa gusto niya. Mawalang galang lang kay Attorney Chis Escudero. Hindi po ba? Mahirap bang intindihin yun? Forthwith, pumunta Webster Dictionary, pinakasimpleng dictionary. Pag sinabing forthwith, is agad. Ngayon, iba na ang kahulugan. Anong kahulugan? Kung kailan ko gusto. Di naman po maliwanag dito eh. So dito sinasabi po nitong resolution na ito na dahil pinagkaitan nyo ng right to speedy trial. And then, matatapos na ang sesyon ng 19th Congress. Hindi po ba? Kaya pag ito ay pinatulan mo nga ng mga argumento. Sabi nga ni Senator Pimentel, mukhang flawed ang katwiran. Mukhang highly debatable. Anyway, so sinasabi nga ho naman daw na draft pa lang ito at meron pang iba. So ulit, hindi nila maitatanggi na talagang meron silang balak na i-dismiss ito nang wala pong mangyayaring trial. Klaro na po iyon, no? Unfortunately nga, wala naman sa impeachment rules, baby girl. Hindi kagaya po sa mga rules ho sa hukuman na maaari kang magpetisyon para mag-inhibit yung judge dahil nga sa kanyang perceived bias. Kasi po sa mga huwes, sa pangkaraniwan po mga kaso, pag meron lang pong kaisipan o duda na may bias ka, maaari magpetisyon ka agad na mag-inhibit ka eh. Dito po, klaro ng bias eh, pero wala ho sa impeachment rules na dapat sila mismo magsabi, huwag ka na maging judge kasi sinabi mo nang dapat i-dismiss yan eh. Di ba? Unfortunately, because this is again a political process na ginagalang po naman natin. Pero bagamat political process, let the process begin. Nang manood kami at makinig kami. Kasi dito po kapag walang sapat na ebidensya, i-dismiss ninyo ang kaso at ngayon pahiya itong mga congressman na to. Di ba? Pero wag niyo ho namang katayin agad-agad nang wala pa po nagsisimula basically na proseso.
Meron paalala dito basically din po mga kapatid itong mga abogado po diyan sa sa UP College of Law Alam mo pinapaalala nila na during the Estrada impeachment case, in the Estrada impeachment, okay, the non-opening of the second envelope was premised on evidentiary objections regarding relevance and materiality. Naalala ho ninyo, live coverage to tuwing umaga ito Live coverage to. Opo, ANC that time, no? Ang nakatutok dito kasi nga yung channel to, ibang mga channels, depende po kung sino nakasalang doon sa impeachment trial. Talagang live ito. Your Honor, it's immaterial and irrelevant. May mga ganun po mga hirit sila ito po, inaabot ng gabi ito Bubuksan ba natin itong envelope na ito na naglalaman umano ng ebidensya ng prosecution? Opo, ang tindi ng debate dito. Dahil majority, ay nagdesisyon, hindi. Wag buksan. Ganun? Oo. Those who are in favor to open this envelope, say aye. Aye. Ilan sila? Those who are against in the opening of this envelope, say nay. Nay. The nay have it. Yung sabi ni Davide, the no votes have it. Sumayaw-sayaw na yung isang senadora, di ba? Kasi nga, hindi nabuksan, di ba? Sumalangit nawa. Opo. Anong nangyari? Nag-EDSA 2. Ito yung umiyak si Loren Legarda, nagyakapan sila ni former Senator Nene Pimentel. Ito yun. Ito yung pinanonood sa television gabi. At nanonood rin ako. Kasama ko si attorney. Nanonood kami. Ito na yun. Di ba? Dahil majority ayaw. Doon na nagsimula ang pag-iipon ng tao sa EDSA.